Hi guys, Pastor Jomel here. I pray that this sermon will encourage you and deepen your faith. Kung na-bless po kayo sa message na ito, please like and share and tag someone and let's spread the word about the goodness and love of our God. Mabuhay po. Ngayon po ay itutuloy natin ang ating series na pinamagatang Mahalan 2025. We're doing this every election. So I think next term na naman ay siguro 3.0 na tayo. The last time we had our series called Mahalan was in 2022 and it was fun at very informative siya. Ngayon po 2.0 na siya. And as we all know, tomorrow is election day. Sino dito excited sa election day? Sino po excited bumoto, please? Boto po tayo. Gaya ng sinabi ko last Sunday, ang pagboto po is a sign of spiritual stewardship. Okay? So we can express our vote, our beliefs, and our values through our vote. Ngayon po gusto kong explain sa inyo para maintindihan po natin ano ang role ng gobyerno, ano ang role ng simbahan at ng pamilya. Ang Panginoon po, meron po siyang inordain na 3 institutions. Okay? Para hindi po tayo na malilito kasi most of us, we are somehow confused. At ang una pong itinatag ng Panginoon na institusyon ay ang pamilya. Nung kinasal niya po si Eva at Adan sa Genesis chapter 2, ay nabuo ang pamilya. So nagkaroon sila ng mga anak, sining anak niya? Cain at Abel, tama ba? And then marami pang sumunod doon. So natatag ang pamilya. And then also the government in Genesis chapter 9 and in 11, doon po natatag ang gobyerno at ang simbahan po sa Acts chapter 2 at ngayon nagpapatuloy. Now, maganda po maintindihan natin dahil marami sa atin medyo confused tayo if we are going to respect the government. Ang government po ay hindi po itinatatag ng presidente or ng mga tao. Ito po ay itinatag ng Panginoon. So ibig sabihin, it's God-ordained. It means it is God's will. Okay? It's not just permissive will, it was perfect will na inordain po ng Panginoon. Ngayon, ang tatanungin natin dito, Pastor Jomel, Kuya Jomel, ano bang relationship natin between the believers and the government? Meron ba tayong relasyon sa kanila? Yes, malaki po ang relasyon natin dahil ang pamilya kailangan ng spirituality, tama ba? Para po mag-grow tayo sa ating connection sa Panginoon at ang pamilya kailangan ng sistema para tayo magkaroon ng trabaho, magkaroon tayo ng pamamalakad, ng mga businesses, and etc., etc. And also, ang government, kailangan niya bawat pamilya because family is the basic unit of a society. Tama po ba? Without families inside our nation, sino pamumunuan nila? And I believe if we have good families and healthy families inside our nation na pinamamahalaan ng gobyerno, I believe Philippines will be good. Tama po ba? Na manggagaling ang values, ang spirituality, nakabase at na nagtuturo dito ay ang simbahan. Tama po ba? Now, we need government. Sabi ng isang philosopher, bad government is better than non-government. Because government implement system. Kung bakit sinasabi natin, okay, kahit na pag nagdadrive tayo, di ba, bawal tumawid kapag pula na yung red light. Tama? Pula na yung red light. Tama ba yun? Pag pula na yung light. Okay? O pag orange, Kuya Glenn, anong senyalis yun? Hindi, mas bibilisan mo pa. Di ba? Para hindi ka maabutan ng red light. Mga Pilipino, we know those civil laws. We know those laws. Sinong gumawa nun? Ang gobyerno. Okay? Bawal pumatay ng tao. Sinong gumawa nun? Sinong gumawa nun? Ang gobyerno na galing sa Bible. Look at that. From Exodus chapter 20. So makita nyo, itong 3 pong ito, intertwined sila. Hindi sila pwedeng paghiwalayin. Kapag walang gobyerno, kahit may simbahan, wala magpapatakbo ng civil law. Wala magpapatakbo ng justice system. Though we know yung pong turo na do not murder, do not covet, we know those things. Kapag ang pamilya ay bagsak at hindi tumutulong sa gobyerno at hindi nakikisang-ayon at nakiki-operate sa gobyerno, malungkot ang bansa natin. So itong 3 ito ay
mahalaga nagtutulungan. So, ang gobyerno po hindi natin kaaway. Ang simbahan, bati natin ng gobyerno. Sabihin mo sa katabi mo, Amen. Okay? So, hindi po natin dapat sinisiraan ng gobyerno. Kasi ang gobyerno hindi naman sinisiraan ng simbahan. Amen? Okay. Now, let me repeat this statement. The relationship between the believer and the government, ano po ang relationship nila? First one is this, I'm going to run it fastly. Sabi po dito, we obey government as God's ordained authority. Okay? Ino-obey po natin ang gobyerno, hindi dahil kay mayor, hindi dahil kay gobernador, hindi dahil kay presidente or kay senator. Ino-obey po natin ang government kasi ito po ay itinatag ng Panginoon. When you obey the government, you're actually obeying the Lord. Maganda po maging malinaw sa atin in Romans 13:1-2, let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. Ang context nito, gusto ko malaman niyo yung background nito. Imagine niyo to. For example, si Bethany Church, nasa Roman Empire. So, nung sinulat ito ni Paul, ang nagsulat po dito si Apostle Paul. Okay? Si Apostle Paul ay isa sa mga apostol ng Panginoon na pinadala at nag-sent out to plant churches. Ngayon, sinulat po ito ni Apostle Paul under the empire of Roman government. Knowing the fact, ang Roman government before, it was a pagan government. Pag sinabi natin pagan government, maraming Diyos-Diyosan. Hindi na po sila pagan, sila po ay corrupt. At hindi na sila corrupt, sila ay oppressive. Sila ay controlling, sila ay diktador sa pamumuno ni Emperor Nero. Tapos isusulat ni Apostle Paul, mga taga-Bethany, igalang natin at respetuhin natin ang gobyerno ng mga Romano. Would you still honor? So parang ang hirap. But remember this, submission is a command, and submission to government is not just submission to those officials, but to God. Amen? So submission is not for approval. Submission is trusting God's sovereignty. Kaya po tayo sumusunod. Kahit na yung mga nahalal minsan na hindi natin gusto, ay dahil sinusunod natin ang nagtatag ng gobyerno, who is ang Panginoon. Even the king is wicked, God is still sovereign. Do you believe that? Kahit na pong presidente or kahit sino pang manalo na parang hindi natin trip kasi wala naman itong alam, wala namang panukalang batas, ang alam naman ito, sumayaw lang at mag kung ano-ano, ayoko baka madulas ako, okay? Mag-TikTok lang. Okay, we have to honor them still. Why? Because it was God ordained. Number 2, we stay faithful even when government is unjust. Alam ko po maraming mga injustices. Alam ko po nakaka-bad trip talaga na nababalitaan natin ang daming korupsyon sa Pilipinas. Supposed to be nasa first world country tayo, pero dahil maraming mga magnanakaw at mga korupsyon at mga injustices, somehow nakakainis. But sabi ni Peter sa 1 Peter chapter 2 verse 13-17, submit yourselves for the Lord's sake to every human authority, fear God, honor the emperor. Same. Sila nung konteksto ng Romans chapter 13. Now, remember this, we are called to be faithful to God even the justice system is unfair. Ngayon, ang tanong po, kanino ba nakabase yung faith natin? Sa gobyerno o sa Panginoon? Mababad ba tayo at mawawalan na ba tayo ng pag-asa kapag ang justice system natin ay unfair? No, we're not. Bakit? Dahil ang faith natin at ang Savior natin ay ang Panginoon, hindi naman ang gobyerno. Ginagamit lang ng Panginoon ng gobyerno para umayos ang sistema and somehow to rule the nation. But our faith is addressed to Jesus. Therefore, hindi po kailangan mabad trip or mawalan ng pag-asa at mag-backslide or wag na akong mag-a-attend, wala naman nangyayari sa buhay ko dahil lang sa injustice system na meron po tayo. Kapag bias ang system, we are called to represent God. Amen? Kaya nga po, naniniwala ako, tayong mga Kristiyano ay hindi po nabibili. Amen? Amen.
Hindi po tayo kumukuha ng mga meal stub at pipila sa madilim because we have integrity. Last night, binibiro ko ng asawa ko, kuha tayo ng meal stub. Gusto ko sana. Pero sabi ko sa kanya, after ko na lang mag-preach. Biro lang. Kasi hindi ko na mapipreach yung integrity. Biro lang, okay? So, naniniwala po ako na tayo ay hindi nabibili. Sabi mo sa katabi mo, Amen. Okay, tinitignan ko kayo, yung mga mahina mag-Amen dyan. Baka nakakuha ng kagabi. Sayang din, pang milk tea. Last night, nag-uusap kami ni Kuya Gerald. Pastor, meron sa amin 3,000. Malalaman namin kapag kumuha ng meal stub yan, kapag nadagdagan yung BDC niya. Bakit? 1,000 lang yung pledge, naging 4,000. In Jesus' name, okay? Sabi mo sa katabi mo, have integrity, okay? But, just to explain this further, we have to stay faithful. Kahit na po yung gobyerno ay unjust. Kasi hindi naman po lahat ay perpekto. Tama? Ang simbahan po ba ay perpekto? Pero nandito tayo. Ang pamilya po ba ay perpekto? Hindi, pero mahal natin. Ang gobyerno ay hindi perpekto. How much more yung mga namumuno na hindi po sila nakakilala sa Panginoon at binabatikos natin. Pwede pang batikusin natin kung Kristiyano yun tapos may mga karumal-dumal na ginagawa. Pero hindi pa rin. Amen? So our job is to stay faithful even when government is unjust. Number 3, but when government contradicts God, we obey God, not man. Okay? Gusto ko pong malinaw yan. Yes, we have to honor them, we have to love them, we have to value these officials in government. Sabi sa Acts 5:29, we must obey God rather than men. Ang konteksto po nito, yung mga apostles during their time, pinagbabawalan sila ng gobyerno. Guys, John, Peter, please, don't preach the gospel. At itong sabi nila, we must obey God rather than men. When the law of men collides with the law of God, we follow the higher law, and that is God. Amen? Naalala niyo po ba si Daniel at yung kanyang tatlong dabarkads? Naalala niyo ba yun? Si Shadrach, Meshach, at saka si Abednego. So nagpagawa si King Nebuchadnezzar ng malaking Diyos-Diyosan at nagtatag ng panukala or decree. Lahat ng mga nasasakupan ko ay kailangan yumukod dito sa golden image na to para sumamba. Pero ang ginawa ni Daniel at ng mga tropa niya, mga dabarkads niya, ang ginawa nila, umakyat sila si Daniel sa upper room, nanalangin siya towards sa Jerusalem at sinamba ang Panginoon, hindi yung Diyos-Diyosan. At anong ginawa nila? Wala kaming pakialam. Itong sabi nila, if we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it. But even if He does not rescue us, we will not bow. Look at the integrity. Kahit na ako'y pagtripan at i-power trip ni Mayor kapag hindi ko siya sinunod, kapag nasasalaula ang salita ng Panginoon at utos ng Panginoon, sorry, I will not obey. But, sabi po sa Bible, we can, biblical disobedience is not rebellion. Ulitin ko po yun. Biblical disobedience is not rebellion. It's our devotion to a higher king. We can disobey respectfully. Na hindi po sila binabanatan sa social media. Pwede natin sabihin na, Mayor, sorry po, taliwas po yan sa aking paniniwala at sinasabi ng Panginoon. Amen. Bukas po ay botohan na. Bukas somehow malalaman na rin po natin sino ang mga bagong leader ng gobyerno. Ngayon ang tanong ko po, sino dito yung boboto bukas? Okay, good, perfect. Sa mga wala pong balak bumoto bukas, boto po kayo. Karapatan po natin yan at maganda express natin. Diyan kasi natin na-express yung values natin. Bukas, botohan. Ako excited akong bumoto bukas. At somehow nakalagay na po doon sa notes ko sino yung mga boboto ko para mabilis na ako.
At hindi na ako magtsachamba-chamba doon. Okay. Ito, ang ganda na pangalan nito. Okay. Number 1. Ay, magaling tong sumayaw. Ay, namimigay ito ng damit. Okay. Maganda po, sinuri natin. Okay. Wala po akong pinapatamaan. Okay. O di po ako bias dito. Pero, maganda po inaaral natin. Okay? So, alam nyo, nag-release kanina, binabasa ko yung article, tapos na po ang campaign period. Diba? Ang dami mga tarp natin nakikita dyan. Ayan, may mga tarp pa dyan. May tarp sa poste, may mga kanta sa TikTok, may mga paprilugaw pa, pre-coffee, kagabi, may pa-meal stub. Okay? Gusto kong pumila, pero wala yung pangalan ko doon. Praise God. Okay? Or worse is vote buying. At somehow po, normal na sa atin yung vote buying, no? Pero pag tinanong mo, discern choice ba yan o nadala ka lang sa hype? Remember this, not all viral are vital. Not all viral are vital. Hindi po lahat ng sikat ay kailangang iboto. Hindi po lahat ng magaling mag-hype ay kailangan iboto. Sabi po sa Proverbs 29:2, when the righteous are in authority, the people rejoice. When the righteous are in authority, the people rejoice. I know you're familiar with Mayor Vico. Mayor Vico is galing siya at the Rain at Kuya Lorden sa kids service sa kaibigan nating Victory Church. Napalaki siya ng righteous, and up until today, Pasig is actually benefiting kaya yung mga sila Johan, yung mga pinapalaki nyo sa kids, sila Zion na makamakukulit, when you teach them, sila Finn, di ba? Parang pag dumaan sila, parang minsan kala nyo wala silang pwede magawa, but when we teach them righteousness, someday they will be our leaders. Do not underestimate them. Maybe they will be the next senator and congressman and maybe president of our generation. So, when the righteous are in authority, the people rejoice. So, I want to bring you on this message, just run this down, discerning leaders and discerning spirits. Maganda po sa pagboto natin, meron tayong discernment. Pag sinabi po nating discernment, hindi lang po ito opinion. Marami akong naririnig ng mga vloggers. Last time, nakikinig ako sa isang vlogger, sabi niya, opinion. Ito ang opinion ko. Pero ang tanong, discernment ba yun at ano ang biblical basis doon? Because discernment is not just opinion or intuition. Pag sinabi po nating intuition is feeling. Feeling ko talaga ito. Bakit? Kasi nakikita ko to sa telebisyon. Kailangan kong pigilan yung sarili ko. Malapit na akong madulas eh. But, discernment, it is the ability to judge what is true versus false. Right versus wrong. Right versus almost right. And God's will versus man's will. Sabi po sa Proverbs 2 verse 6, for the Lord gives wisdom, from His mouth calm knowledge and understanding. Bukas po, pag boboto tayo, maganda meron tayong basis. Maganda po may discernment. Maganda po may wisdom. At ang discernment po, nag-i-start po ito from receiving wisdom from God. Hindi po wisdom from our experiences. Doon kasama yon, but it all starts with the Word of God and from the Lord. So we pray. That's the importance of prayer. And reading His Word. Kaya minsan, pag nananalangin tayo, may kinalaman ba itong pananalangin sa pagboto ko? Yes. Bakit? Because God gives you wisdom and discernment whom to vote. James 1:5, if you need wisdom, ask our generous God, and He will give it to you. He will not rebuke you for asking it. Tandaan niyo po ito, discernment is not automatic. Discernment is not automatic. Just because you're a Christian, just because you are saved, doesn't mean you have discernment. You have to know God's Word and pray for it, and you must ask God for wisdom and insight intentionally.
So Lord, I want wisdom from you. Yes, you're knowledgeable about the law, civic law, and all these personalities, but wisdom is different from knowledge. Because wisdom is the right application of knowledge. Even though you're knowledgeable, even though you know all these laws, without checking their hearts, without checking their characters, that comes, na wisdom na galing sa Panginoon, babagsak tayo. Pag boboto po tayo or pipili tayo ng kandidato, maganda may basis. Ano yung mga basis natin? First is biblical basis. Because Bible is the foundation of all foundations. Meron po tayong mga batas na galing sa Bible. May civil law, may ceremonial law, at may mga judicial law. At yung mga laws natin somehow dito sa Pilipinas ay galing sa Bible. Kaya nakalagay sa pera mo sa 1,000, di ba? Mapalad ang bayan ng sinasamba nila ng kanilang Diyos. So, because we're a Christian nation. At alam ko po sa atin dito, pinagpala ang Pilipinas kasi we recognize God, Jesus as our God. So, biblical basis. Number 2, psychological basis. Good decision making ba? May self-awareness ba? Or magagalitin or diktador? Not just that, historical basis. Kumusta ang kanyang legacy? Kumusta ang mga attainments? Pag chinek mong kanyang attainments, minimalist ba? Or maraming mga legacy at napatupad na mga morality, financial record. May record ba sa pangungurakot? We have to check that. Philosophical basis. Yung tinatawag po natin practical wisdom. How does he apply his philosophy? And last one is experiential basis. What did you learn, guys, when you vote these candidates last term? May nangyari ba? Kapag wala, X ka na sa akin. So, the big idea is this. You have to be discerning. How? Look at this. Number 1, na maganda po natin makita dito. God sees the heart. So do we. Amen? Ang tinitignan po natin dito ay hindi lang po yung knowledge, but also the heart. Alam niyo po ngayon, wala pong heart gauge. O wala tayong tinatawag na heart monitor. Pero si Lord nakikita niya yung puso. Kaya nga po pinag-uusapan natin ng discernment. Pag pumunta ka dito sa simbahan, pag pumunta at nakikamay sa iyo mga kandidato, hindi mo alam kung tama yung puso. But you cannot fool God. Because God knows our heart. Kaya po, we're talking about wisdom and discernment. Kaya bukas, ipag-pray natin, or mamayang gabi, ipag-pray natin, Lord, ito ba ang dapat iboto? Sabi po sa 1 John chapter 4, verse 1, Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. Now, gusto ko pong sabihin yung context para hindi ako ma-misquote at ma-miscontext. Yung context po nito, yung background po nito, this is John. Siya po ay nagsusulat sa mga Kristiyano regarding sa mga false prophets and mga teachers na very deceptive na nagsasabing maka-Diyos kami pero hindi naman talaga. Nagbabalat kayo ng mga tupa pero at the back of it, there are wolves. Now, here's the thing. We can relate this on choosing our candidates tomorrow to vote. Kasi minsan po, ang mga Kristiyano, minsan, sobrang meek. Sobrang, I don't want to use this, pero we're gullible at times. Na parang nilibre ka lang or binaitan ka lang, uy, okay ito. Talaga ba? Na minsan nagiging gullible tayo because we are soft. Because our hearts are so, parang sobrang soft. Uy, maawain tayo, very compassionate. But Christian faith is not spiritual gullibility. So we have to test the spirits. Lalo na po ngayon, listen to this, Gen Zs. Listen to this. Lalo na po ngayon, nasa era tayo ng tolerance at compromise. Nasa era tayo ng compromise at tolerance. Anong ibig kong sabihin doon? That discriminating discernment
can be viewed as judgmental. Na minsan, pag sinabi natin, ay, ang discernment ko sa taong ito, parang hindi. Uy, ang judgmental mo naman. That sometimes when we rebuke and speak the truth, ano pong nangyayari? We are tagged as judgmental and hypocrite. When we post our conviction on social media, on Facebook, this is what the Bible says about government. This is what the Bible says about marriage. This is what the Bible says about abortion. We are being tagged as judgmental and hypocrite. So we have to test every spirit. We have to test and be discerning. Yes, Matthew chapter 7 verse 1, judge not. Pero tinuruan din po tayo ng Panginoon sa John chapter 7 verse 24, do not judge by appearances, but judge with right judgment. God gave us wisdom to judge rightly. So it's not bad to judge, but make sure it's fair and rightly. Niloloko ka na. Okay lang yan. Total, be compassionate and be loving. That's not loving. That's not compassionate. Love does not tolerate of sin. 1 Samuel chapter 16 verse 7, but the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Ito po yung storya ni King David at ni Eliab. Remember this? Sabi ni Lord kay Prophet Samuel, Samuel, punta ka dito sa bahay ni Jesse, yung tatay ni David, at yung anak nila doon, yung isang anak nila doon, yun ang magiging hari, susunod na hari ng Israel. So, pagkakita ni Prophet Samuel kay Eliab, yung panganay, ang gwapo. Kasi ang ganda ng description dito, gwapo. Maputi, at siguro si Prophet Samuel, he was visually impressed. Sabi niya, Lord, ito na ba? Si Eliab ang gwapo eh. Okay na to, matangkad, matipuno, at saka panganay, syempre yung birthright. Hindi yan. Pangalawa, may pinakita, hindi yan. Pangatlo, hanggang pang-7, hindi yan. Ang daming pinalagpas ni God. Meron ka pa bang anak? Sabi ni Samuel kay Jesse, sige nga, tawagin mo. Ay, nandun po, nagpapastol ng kalding. Tsaka ng mga nuwang. Nandun po sa agpastol ti nuwang. Tawagin mo. Pagka amoy araw pa, may kambing pa, may mga dungis-dungis ito. Sabi ni Lord, yan. That's why God says, the Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Tignan mo yung katabi mo. Mukha bang gobernador yan? Kung hindi, sabihin mo sa kanya, God does not look at the outward appearance. God looks at the heart. Then God chose David. Not because of appearance, but because of alignment ng puso. Amen? Ang tawag po dito is sovereignty of God in leadership. God is sovereign. Hindi sapat ang pogi. Hindi sapat ang may hype. Kailangan ng puso. Now, when you're really confused, remember this. Point number 2. Jesus is our model leader. Kapag po hindi po kayo makapili bukas ng inyong iboboto, ang tanong nyo ay ganito. Kung nandito kaya si Jesus, sino kayang iboboto niya? Or, ano kaya yung mga characteristics ni Jesus na may resemblance sa mga kandidatong ito? Matthew chapter 4 verse 9, I know you're familiar with this story. In Matthew chapter 4, ito po yung katatapos mabaptize ni Jesus, and then si Jesus po ay 40 days na nag-prayer and fasting, at si Jesus gutom na gutom, of course, and he was being tempted by the devil. At isa sa mga temptations ni devil ay this, all this I will give you, sabi ni Satan. He said, if you will bow down and worship me, I will give you all this. Tingnan niyo po to. Jesus was
offered the kingdoms of the world without the cross. Parang sinasabi dito ni Satan, okay, Jesus, gusto mo ba ng shortcut? Shortcutin na natin. Hindi ka na papahirapan, hindi ka na duduruan, hindi ka na mamalitin, hindi ka na humiliate, hindi ka na sasaktan, hindi ka na papako. Luhod ka lang sa akin. And then, sa iyo na ang mundo. You know, sometimes I can relate Kasi marami po tayong naririnig ng mga plataforma, their words are right. They have good promises. But sometimes, yung mga offers nila is just for convenience but not for long term. Jesus knew how to say no to the wrong spirit, even when it offered the right platform. Alam ko po, sino dito nakinig ng mga caucus at mga meeting de avance? Minsan madadala ka, ang galing nila magsalita. But the question is this, do you have discernment behind those platforms? Minsan po, ang mundo, ang daming offers sa atin. At madalas kinakagat natin for immediate convenience. Tama po ba? That's why number 3 I want to highlight is this, discern before you decide. Tapikin mo yung katabi mo, discern before you decide. Magkaiba ang discernment at decision. Nakabase po ang ating decision sa ating discernment na galing kay Lord. Bukas po is big day! Ako personally excited ako. Gusto ko nang bumuot, kinikwento ko sa kay Kina. And sometimes we are pressured sa mga fake news. We are pressured dahil FOMO tayo. Dahil somehow na mind conditioned yung mga kabataan. Ay, sino boboto nyo? Ay, kasi ang nasa top 10 yung ganito Dapat ganito rin na rin boto ko para pag nanalo, hindi ako matatag na talunan. No. Don't be pressured. Look at Jesus. He prioritized the truth over trend. We have to prioritize truth over trend. Sabi po sa Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world. So, discernment is better than decision. Conviction is better than convenience. Alam niyo po, when conviction comes first, anong nangyayari? When conviction comes first, convenience follows. But when convenience comes first, sometimes nagsasuffer tayo long term. Maganda may laman po yung mga decisions natin, and that is discernment. Now, what is our conviction? Now, ipipreach ko po to, but please bear with me, pray for me. I don't mean to offend you. I know you have belief. I know you have standards. I know you have read those articles and platforms and bills at aware kayo at sobrang marami kayo naririnig sa TikTok about those bills. But as one church, as a church, this is our stand. I don't mean to offend you. Okay? Wala po tayong tinitira at inaataking tao. Lahat po mahal natin dito. Amen. Sabi mo sa katabi, mahal ka namin. Okay? Mahal ka namin. Okay, this is our stand. What is our conviction? This is our conviction. Candidates or proposals that violate the Bible's commands for life, for family, for marriage, or faith should never be supported. Unahin na po natin yung life. Now, hindi ko po ito sabi. Inaral ko po ito at base sa pag-aaral ko, ito yung lumabas. Because we've seen a lot of bills being passed sa legislation at gusto nilang gawing batas to cover sins somehow, to cover their feelings, and I don't know. But based sa akin pong pag-aaral, okay? At sabi ng Bible, ito po ang sinasabi ng life. And when our candidates promote this, there should never be supported. First is this, when they're supporting abortion. Whoever supports abortion
should be slashed. This is my study, right? This is my suggestion. And this is what the Bible says, right? Sabi sa Psalm 139, 13 and 16, life begins in the womb. I heard this post from IG. Kapag fetus pa lang daw, parang parasite pa lang. What? Tao na yun. Kasi may heartbeat na yun. Buhay na yun. So para po hindi kayo magtaka sa mga sinasabi ko, I put references. And you can read this after this sermon para at least kayo po ay aware. Number 2, justifies EJK or unjust death penalty. Micah chapter 6 verse 8, we have to act justly and love mercy. I'm just going to run it down. Pushes RH bill, reproductive health bill. Okay naman yung reproductive health bill kung magbe-benefit yung mga nganak at yung nanay. But sometimes, merong sex education without values na umahantong na sa abortion. The Bible said in Genesis chapter 1 verse 28, be fruitful and multiply. I put cross-references. When our candidates support this, we have to be discerning. Tandaan niyo po to, hindi lahat ng pro-health ay pro-life. We have to check the spirit behind the family, the policy. Second one is family. Are you still there? Please write this down. Number 1, if they're promoting sex education without parental consent. May mga eskwelahan po promoting sex education na parang sinasabi nilang kahit wala ng values or supervision ng kanilang mga magulang, okay na yon. But sabi po sa Ephesians chapter 6, fathers, bring them up in the instruction of the Lord. Number 2, promotes absentee parenting or no family integration plans. Remember this, anyone who does not provide for their relatives is like unbeliever. So, remember this, family responsibility is biblical. We have to support our family. Number 3, removes gender roles. Colossians 3:18-21, God's order in the home reflects His design. Minsan kasi ang ginagawa po, wala na daw roles. Basta pantay-pantay. Wala ng nanay, wala ng tatay, wala ng ate, wala ng kuya. Pantay-pantay. That's not biblical. Ang pamilya ang unang institusyon na itinatag ng Panginoon. So leaders who break it, break God's order. Number 3, are you still there? Marriage. Legalizing same-sex marriage. Genesis 2:24, a man leaves his father and mother and is united to his wife. So read the cross-references. Number 2, promoting divorce carelessly. God hates divorce. Sa Bible po, may dalawa lang po na specific cases para magkaroon ng divorce. First is abandonment, kapag iniwan na siya long time ago. And number 2 is adultery. But beyond that, God hates divorce. Minsan kasi, ang divorce po is nagiging personal right na. They're being allowed for any reason, even loss of interest. Hindi ko na siya mahal, ayoko na. So, hindi na promote yung forgiveness, yung love, and yung patience. Nagiging normalized na. At nagiging it's being celebrated. Divorce na ako! Praise God! Wow! It's being celebrated. But it should not be celebrated because it breaks the covenant and causes harm. Kaya pag kinasal kayo, panghabang buhay na yan. Amen. Kaya po, you have to choose the right partner. Hindi pwedeng, alam niyo ba, may mga artista na short-lived relationship.
Meron pa, 72 hours lang sila tapos nag-divorce na. And it's okay. And it's normal. And it's being celebrated. Number 3, soggy bill that criminalizes biblical beliefs. Guys, we respect every person. We respect, every feeling. But when the Bible is being criminalized, that's not right. God created only 2 genders, male and female. That's what the Bible says. Amen? But we don't disrespect wala po kaming karapatan i-disrespect kayo. But of course, we have to stand the truth. Ang respeto sa tao ay tama. Amen? Pero ang kompromiso sa katotohanan ay hindi kailanman tama. Number 3 is faith. The one who restricts public expressions of Christian faith. Kapag merong mga eskwelahan or isang opisyal na nagpapanukala na dapat, yes, we have to respect every religion. But when Christians are being persecuted to preach the gospel, we will not support them. Acts 4:20, we cannot stop speaking of Jesus. Promotes universalism because Jesus is the way, or is the only way. Amen? Sino dito naniniwala na si Kristo po ang tanging daan? Number 3, removes religious instructions from education. Kaya po, maganda na pipreach si Jesus sa bawat eskwelahan. The Bible said in Deuteronomy 6:7, teach children the word of God. Kapag tinanggal mong salita sa eskwelahan, parang tinanggal mo na rin ang takot sa Diyos sa susunod na henerasyon. So don't remove the Word of God in campuses. Kaya si Ate Carla and the campus missionaries, we're really rallying Christ in every campus. And some of you here were saved and is here because someone preached you the gospel. And you have to be thankful of those campus missionaries. And last one, I still have 6 minutes. Last one, be a voice of discernment. Sabi mo sa katabi mo, be a voice of discernment. Alam niyo po, sa atin dito, na-influensyahan natin yung mga barkada natin na manood ng mga K-drama. Tama ba? Okay naman yun for entertainment. Or marami dito na promote yung tawag dito yung pag-exercise. Kayo, di ba, nag-exercise kayo? For sure, may nag-invita sa'yo. Di ba? But this time, can we just promote and be a voice of discernment? And I want to give you points of discernment para po mamili ng leader para bukas or sa susunod. Ready na? Number 1, examine platforms, not personalities. Marami naman talagang pogi. Marami magaganda. Pero hindi sapat ang personality. Maganda may platform din. Why? Because policies reveal priorities. Policies somehow reveal the heart. Number 2, weigh character, not charisma. Ang dami pong magaling magsalita, ang dami pong magaling mag-marketing, pero hindi po sapat ang charisma. Kailangan maganda ang integridad at karakter. Number 3, let the Bible shape your criteria, not social media. Amen? Ask ChatGPT, what does the Bible say about this? We have resources, God questions, and the Bible, read the Bible. Romans chapter 13, read it. Exodus chapter 20, read it. Ephesians chapter 6, read it. Ephesians chapter 5, read it. Romans chapter 12, read it. Bible muna bago Facebook. We have to choose truth over trend. Number 4, stand for convictions, not just convenience. Kung may kompromiso po, ulitin ko, sa buhay, sa pamilya, sa marriage at faith, lumaban tayo na may paninindigan.
Amen? Sabi po sa Proverbs chapter 31, verse 8 to 9, speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute. Speak up and judge fairly. Defend the rights of the poor and needy. Ang context po nito, this is King Lemuel. Siya po nagsulat nito at ina-advisean siya ng kanyang nanay. Sabi ng nanay niya sa kanya, Lemuel, you have to speak up. Inulit 2 beses. Speak up doon sa mga taong hindi kayang magsalita. So as Christians, ang trabaho po natin ay hindi lang manahimik. Kaya bukas, sisigaw tayo through our votes. If you know your values, if you know what the Bible says, you can influence. Discernment is not silence. It's speaking up on behalf of truth and people who need justice. 1 Peter chapter 3, verse 15. Always be prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you, yet do it with gentleness and respect. So si Peter po, remember this, they're being persecuted, yung mga believers, pero sabi niya, guys, we have to articulate because clearly, huwag mo lang alamin, kundi isigaw mo din with respect. Alright? So tomorrow, we are not just called to believe the truth, we are called to speak it with wisdom and grace. Tayo po tayong lahat. And this preaching is very informative and encouraging. At bukas po, sabay-sabay tayong sumigaw at i-articulate natin kung ano yung paniniwala natin. Amen? But right now, can we just pray together? Pray. And now, we will pray for tomorrow sa mangyayari na botohan. Let us pray yung integrity. Let us pray yung wisdom, yung discernment ng lahat ng boboto na ang lahat ng i-ordain ng Panginoon ay we will support and we will continue to have the integrity. Come on, let's pray. Yes, Lord, we pray, Panginoon, God. Lord, let we believe, Panginoon, ang bawat isa, God, magkakaroon ng peace, Panginoon. Lord, magkakaroon ng integrity, O God. Lord, that every authority that you will ordain, Panginoon. We believe, O God, that you will give us the wisdom, you will give us the knowledge, Panginoon. You will give us the discernment, O God. Lord God, we pray, Panginoon, na ikaw patuloy na makikisukin ng bawat isa, Panginoon. Ang bawat talaga, Panginoon. We believe, O God, na ikaw siyang nagtakda sa kanila, Yes, Lord, we thank you, Panginoon. We thank you for all the people, O God. Father, we pray, Lord, give us the discernment, Panginoon. Give us the wisdom, O Lord, sa lahat ng iboboto namin, Panginoon. Lord, lahat ng kamay na boboto bukas, Panginoon. Lord, let the Holy Spirit lead us, Panginoon. Father, we pray, God, continue to give us the integrity, Panginoon. Continue to give us, God, the discernment, Lord, sa lahat ng tatayo, Panginoon, sa lahat ng mamumuno sa amin, Panginoon. Lord, we believe, O God, na Ikaw ang siyang nagtalaga sa kanila, Panginoon. So that, God, give us, Panginoon, the heart to support them, Panginoon. Give us the, Lord, yung how to, Lord, continue to give us, Panginoon, how to support them rightly, O God. We thank you, Panginoon, and Lord, ngayon pa lang, Panginoon, pinapasalamatan ka na namin, O God, sa lahat ng buhay na mamumuno sa amin, Panginoon. Ikaw po ang siyang magbigay sa kanila ng katalinuhan, O God, how to properly handle, Panginoon, lahat ng mangyayari at lahat ng sistema na itatayo nila sa aming gobyerno, Panginoon. We thank you, Lord, and we glorify you in Jesus' mighty name with the power of the Holy Spirit.